Meron po akong papakitang video sa inyo. Ano ba inyong masasabi rito? Kasi sinasabi ni Philip Salvador o Ipe Salvador na hindi daw bastos yung mga kandidato na kanyang sinamahan. Hindi daw bastos yung kailang grupo. Eto, in public. Ano bang tingin nyo rito? Papakita ko lang. Ito naman on the record nung araw na ginawa ni dating Pangulong Duterte, noon ay presidente pa siya. Hindi ko alam kung saan ito. South Korea yata ginawa ito. Yung babae, kanyang hinalikan. Ito yun, no? Sabay tayo para mag-vlog. Ayan, no? Nagyaya pa. Ayan, no? Ano masasabi niyo dyan? Nagkakagulo pa yung mga tao. Yun. Marangal ba yun? Pwede bang ipagmalaki yun? Pwede bang magandang halimbawa yun sa mga kabataan at sa lahat ng Pilipino? Nagtatanong lang po. Ito ba yung sinasabi nyo na hindi bastos? Ito ba yung sinasabi nyo na grupo nyo na hindi nambabastos? Tinatanong ko lang, Mr. Philip Salvador, kasi yung talumpati mo nung isang araw, nagalit ka, hindi ko alam bakit emotional ka. Ay sinasabi mong ang sinamahan mo na grupo ay hindi bastos. Hindi mo ba naririnig yung mga pagmumura, yung mga personal na batikos kay Pangulong Marcos, mga panlalait kung kani-kanino, matinding panlalait kay Leni Robredo nung ito'y Vice President pa, kay Laila de Lima, at kung sino-sino na mga nilait, minura, pinagbantaan, at kung ano pang mga masasakit na sinabi laban sa isang pangkaraniwan o kilalang tao or personalidad sa politika at sa gobyerno. Tapos sasabihin nitong si Ipe na Philip Salvador na walang bastos sa kailang grupo, kaya doon daw siya sumama. Paano ngayon yan? Yung bang ginawang yan ni Duterte sa audience, sa harap ng state visit yata yan, o working visit sa abroad, sa South Korea yata kung saan yan. Tinawagan niya yung isang babae na hinalikan niya sa stage na parang takot na takot yung babae pero wala na siyang magawa. Presidente yung tumawag sa kanya. At hinalikan niya sa lips in public. Di ba? Marami, nag-viral yan dito at sa abroad. Akalaban niyo dito lang nag-viral yan. Nag-viral yan sa buong mundo. Kasi talagang kakaiba ho yung nangyari. Kakaiba yung galaw, yung nangyari yan dyan sa, anong yan? Kita nyo, sunod-sunod dyan, no? O yan, no? Saan ito? International ito. Matagal na po yung video yan, yung picture yan, pero nangyari po yan. Ayan. Kita nyo. Lumabas yan sa international community, hindi lang dito. Pinag-usapan ito. Ayan, no? Duterte, tinawagan niya yung, kinis yung babae sa stage. Ayan nga, yun, yung caption, ayan. Ayan, kita nyo? Ayan, napapailing ka na lang. So, ang kasaysayan o nakaraan, sinabi, ginawa, ginagawa, until now, yan ang pagbabasihan kung anong pagkatao meron ang isang tao o isang grupo. Actually, ayaw ko na sana maging topic ito, pero ginawa ko lang kasi para namang panlilin lang, para namang hindi alam ni Philip Salvador kung ano yung nakaraan at nagawa at ginagawa pa rin until now ng kanyang sinamahang grupo, ng grupo ng Duterte Camp. Okay? So ngayon, saan kayo maniniwala? Sa sinasabi ni Philip Salvador o yung kasaysayan na on record naman na ang mga pagmumura, pagbabanta sa buhay, panlalait sa mga kababaihan, panlalait kung kani-kanino, online, on television, radyo, social media, sa loob ng 6 na taon. At hanggang ngayon, pati si Pangulong Marcos
ay matinding panlalait, panginsulto at personal ang ginawa. At marami pang sinabing kung ano-ano na sa tingin ko, aking opinion, hindi lang panlalait, may pambabastos, may pang-aabuso na ginawa itong grupong ito. Tapos sasabihin ni Philip Salvador dahil kumakandidato at kaalyado siya ng mga Duterte, kaya siya sundo sumama dahil wala daw bastos sa kanilang grupo. Wow! Malaya po kayong makapag-comment at react sa bagay na ito. Maging matalino, maging marunong tayo sa pagboto. Huwag nating pagbasihan ang kasikatan, kagwapuhan, kagandahan, magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling magsalita. Hindi yan ang qualification. Kakayanan, paninindigan, at may tamang plataforma di gobyerno. Yan ang kailangan natin. Okay? Hindi yung huwag kayong padadala sa grupo-grupo dahil masaya sila, dahil magaling silang magpatawa, dahil sila yung mga sikat. Hindi po yan ang qualification. Matuto na kayo sa inyong ginawa doon sa nakarang eleksyon na ginawa niyong senador. Ano bang ginawa sa Senado? Like Robin Padilla, tukuyin na natin. Dahil alam ko, maraming dismayado sa sumuporta kay Robin Padilla. Ilan na bang artista ang nandiyan sa Senado? Ano bang naging performance nila? Ano bang ginawa nila? Ilan na din ang mga politiko dyan sa Senado na puro pamilya, political party lang ang pinagtatanggol. Parang hindi sila senador ng Republika ng Pilipinas. Parang senador lang sila ng kailang mga kaibigan, pinagkakautangan ng loob at kapartido. Hindi po dapat ganon ang pinipili at pagpipilian ng mga senador. Dapat may puso, may kakayanan, may platapormang matino para sa national, maginoo, karespeto, professional gumalaw, professional magsalita. Yan ang kailangan sa Senado. Dahil ang Senado ay mataas na opisina, mataas na institusyon, national ang Senado. Huwag tayong maglalagay ng hindi nababagay sa kanilang posisyon, hindi nababagay sa institusyon, hindi nababagay sa trabaho na dapat ay kanilang pasukin. Baka nag-take advantage lang yung mga yan dahil may pera, kilala, makapangyarihan, magsisenador na. Kung sino man sila, ayaw ko nang banggitin. Kung sino man po yung gumagawa niyan, huwag nating suportahan sa eleksyon Mayo 12. Ngayon ay kampanya na. Para hindi magsisi at para naman itaas ang level ng institusyon like Senate of the Philippines. Napakahalaga po niyan. Okay? Sana po ay maintindihan po natin. Pero may lumilipad-lipad. Okay? Ang lahat ng isong may kaugnayan dyan. Please like, share ng video ito.